Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin at intindihing mabuti ang mga pangyayaring naganap sa Villamor Air Base kung saan ay nandoon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Police Major General Nicanor Torre. Kasama po nila dito ang dating Executive Secretary ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Salvador Medialdea at ang kanyang asawa na si Hanelet Abansenya. Panoorin po natin ang kanilang napag-usapan o pinagtatalunan, mga kaibigan. There you go. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir, 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya? On record? Ako On record? Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng galit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Base sa obserbasyon natin, mga kaibigan, sa naging pagtatalo ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Police Major General Nicanor Torre III, makikita kung gaano kahusay, kung gaano nilaro ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sitwasyon. How he made the situation very clear. Nais po niyang hulihin si Police General Nicanor Torre sa isang bagay na kung saan ay maaaring makapagdiin sa pulis na ito, mga kaibigan. Balikan ninyo at intindihing mabuti ang sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. He reiterated things about, okay? Ano po ang mga napansin natin dito, mga kaibigan? Ang sabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinihintay niya ang kanyang anak. Which, in this case, ang tinutukoy niya dito ay si Vice President Sara Duterte. Ang naging sagot po dito ni Police Major General Nicanor Torre III ay hindi daw darating si Vice President Sara Duterte dahil hindi niya ito papapasukin upon his order. Ibig sabihin, kung dumating man si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base upang makausap ang kanyang ama, ay hindi rin ito magtatagumpay dahil iuutos o ipag-uutos ni Police Major General Nicanor Torre III na hindi papapasukin si Vice President Sara Duterte. Malinaw po nating narinig yan. Ang sabi po ni Nicanor Torre, upon my order. Upon my order. Alright? So, second point na napansin natin dito, mga kaibigan. Hinihintay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, and he reiterated that her daughter, Vice President Sara Duterte, will also become his lawyer or legal counsel. Ibig sabihin, ni-reiterate po, nilinaw po ni former President Rodrigo Roa Duterte na hinihintay niya ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na magsisilbing kanyang personal legal counsel sa usapin na kinakaharap niya sa kasalukuyan. Okay? So, ano po ang pinopoint dito ni former President Rodrigo Roa Duterte? Nais po niyang ipamukha kay Police Major General Nicanor Torre na he is just exercising his rights. Okay? Ano po? Nais niyang makita at ipakita sa taong bayan that this man, this person,
blatantly neglect, no, and did not follow what is written in the Bill of Rights Section 12. Basahin po natin ang sinasabi sa Bill of Rights Section 12. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent legal counsel, preferably of his own choice. So, ang choice po ni former President Rodrigo Roa Duterte na maging legal counsel po niya ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Attorney Sara Zimmerman Duterte, the Vice President of the Republic of the Philippines. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in presence of counsel. Ayan, so maliwanag po na itong pangalawa naman po ay hindi po siya binigyan ng pagkakataon ni Police Major General Nicanor Torre III na magkaroon ng abogado. Alright, dahil hindi nga po niya pinapasok at hindi niya papapasukin si Vice President Sara Duterte. Kung sakali man na hindi po afford ni President Duterte na magkaroon o humanap ng kanyang sariling legal counsel, ay dapat binigyan siya ni Police Major General Nicanor Torre ng abogado. At hindi ito maaaring i-waive except in writing and in the presence of a counsel. So, at this point, mga kaibigan, nais ipamukha ni former President Rodrigo Roa Duterte how this man knows nothing about laws. Mga kaibigan, kayo po ang bahalang sumuri. Tama ba ang ating napansin? Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. 80 anyos. Kung ganun, okay lang po. Hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. So, at this point in time, mga kaibigan, kung iintindihin ninyong mabuti yung diskarte na ginagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte, gusto niya na sa bibig mismo ni Police Major General Nicanor Torre lumabas yung blatant violation ng kanyang rights. Okay? Alam kasi ni former President Rodrigo Roa Duterte na walang alam sa batas itong si Police Major General Nicanor Torre. Kaya hinihintay niya na sumagot itong si Torre at sabihin yung gusto niyang maipalabas sa publiko. Okay? So ito po yun. Hinihintay niya yung kanyang anak. No? Hinihintay niya yung kanyang anak. Pero, nireiterate po ni President Duterte na kung dumating ba yung anak ko dito, papapasukin niyo ba? Ang sagot po dito ni Nicanor Torre, hindi papapasukin upon his order. Ibig sabihin, dumating man si BP Sara doon sa lugar nila, ay hindi rin ito papapasukin ni Nicanor Torre dahil ipag-uutos niya na hindi ito papapasukin. Yun po ang salita na gustong marinig ni former President Rodrigo Roa Duterte na gusto niyang marinig ng maraming tao. Okay? So, pangalawa na trap ni former President Duterte ay sinabi niya, binigyang diin niya na hinihintay niya ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kasi
si VP Sara Duterte ay isa sa kanyang mga personal legal counsel sa kaso na kanyang kinakaharap. Okay? In which, in this case, ay nais marinig ni former President Rodrigo Roa Duterte mula sa bibig mismo ni Police Major General Nicanor Torre III na binabiolate nito yung kanyang karapatan na mamili ng kanyang independent counsel, preferably of his own choice, na nakapaloob sa Section 12 Bill of Rights. Alright? So ito po yun. So at this point, napakahusay po, no? Ang tanda-tanda na ni former President Rodrigo Roa Duterte, pero yung kanyang taktika pagdating sa legality, napakalinaw. Diba? Obviously, Nicanor Torre violated these rights.